Hi, hello guys! Welcome back to my YouTube channel. And once again, ito po ang inyong lingkod, Pikwa, Birador Pikwa. For today's vlog guys, mag-aano lang tayo, highlights lang tayo ng small stories of mine. Dahil marami pong mga tao na gustong malaman or interested kung ano nga ba ang aking istorya bago ako napunta sa YouTube, sa YouTuber. Well, first of all, ako po ay isa dating OFW. I went to Saudi and I worked there for how many years? Like 8 years. More than exactly 8 years. Then I started to do a vlogging while I'm working there as a operation manager in one cafe. Recognize na parang wala akong future in terms of YouTube industry. Kasi pareak-react lang ako noon. I am a fan before of one of the famous vlogger. No? Actually, si Mariano G. Yan, isa po siyang idol. Then, ka-interest ako na maging supporter niya, supportan yung bata until we become one of the sponsor. No? Ang grupo namin sa Samaritan Group. Then start na nag-ano ako, react ako sa mga video, sa mga issue. Then yun nga, suddenly parang masyado ng nagiging komplikado. Ganun pala pag once na pumasok ka sa YouTube is kahit na hindi mo personality, like you have your own identity outside the YouTube world. Talagang mahirap palang hindi madala sa YouTube, no? Especially kung meron kang karakter sa YouTube as a YouTuber or content creator like me. Ang ano ko po ay aking role or ang aking pagkatao sa YouTube ay isa pong birador ng mga issue, birador ng mga bashers. Marami po akong tinatakel ng mga issues, sinasagot ng mga issues, which is yun po yung mga nagustuhan ng mga viewers ko, and the way I talk, the way I express my feelings, the way I answer all the issue in all aspect, no? Kaya doon ako na-encourage talaga ng husto na tuloy-tuloy pa. Then all of a sudden natigil ako for how many months nung ako'y makauwi, dahil nga syempre hindi naman sa lahat ng oras lagi tayong masaya, hindi sa lahat ng oras is lagi tayong nasa taas, no? Yun, I went to vacation here in the Philippines. Nag-vacation muna ako ng boss ko, but nagkaroon ng problema during pandemic. So mahalang ticket. Then nabalitaan ko na lang na wala na pala, hindi na pala ako makakabalik dahil dahil nga kumuha na sila ng panibagong manager ng restaurant. But I need to face the consequences. I need to face the reality.
this is life, no? Kailangan nating suungin kung ano man yung mga pinagdadaanan natin sa buhay, especially pagka once na medyo underground na talaga tayo. Not all the time may mga taong naandyan sa'yo para suportahan ka. Not all the time na lahat ng kaibigan mo ay maintindihan ka. Not all the time even your family and relatives is naandyan sa likod mo. There's a lot of circumstances na pinagdaanan ko sa buhay na dinadaan ko na lang sa vlogging. Vlog for me is what do you want to become? Dito sa pagbablog, dito ko na-express sa mga content na ginagawa ko. Dito ko na-express yung aking feelings, yung aking totoong nararamdaman. At aking pinagdadaanan. Yeah, it's hard. It's hard to ika nga hindi mo mamanipulate ang buong fans or buong YouTube nasa YouTube industry. Ang magiging sangkalan mo lang dito is tibay ng loob, especially yung mga taong naniniwala sa'yo, mga taong nakasuporta sa'yo. Kasi darating rin ang panahon na kahit na sabihin mong may pangarap ka, actually ako nga dumarating ako sa point na nanghihina na rin ako dahil nga parang walang may gusto sa ginagawa ko or wala akong nakikitang improvement, ika nga. But the thing na I stay here, why I am here talking to you right now or sharing my experience as a YouTuber is naandun yung spirit, andun pa rin yung spirit at naandun pa rin yung kagustuhan ko na gawing library itong YouTube ko to to documents all my journey.
kasama kayo, especially sa journey na tatahakin ko dito sa YouTube. There's some of my fans talaga na talagang nagpi-PM sila sa akin. Kino-comfort nila ako. Kino-comfort niyo ako. You know who you are, people. Diba? And lubos po ako nagpapasalamat doon. Lubos ko pong pinagpapasalamatan yung mga pagmamahal na binibigay sa akin. Lubos ko po na kinalulugod na pagsilbihan kayo. Dahil kayo po ang boss ko sa pagdating dito sa YouTube. Dahil kayo po ang nagre-rate or kayo po ang nakaka-appreciate ng aking mga content. So, I decided, abang sa pagmumuni-muni ko, I decided guys, to leave the situation na magulo, na puro issue, kasi lalo na lumalaki na rin yung mga anak ko, nakakapanood na rin sila ng mga YouTube, papanood na rin nila ako. And pagka, of course, pag na-i-issue yung buhay namin, pagka nahuhungkat or ika nga is nape-personal na tayo. Siguro bawasan mo na lang yung siguro yung pasok sa mga toxic na usapin. Siguro mas maganda, daddy, or sabi sa akin is mag personal vlog ka na lang. Then na pag-isip ko na yes, of course, meron pa rin talagang journey na nakikita ko na pwede kong tahakin, which is my own journey inside the YouTube world. Yung paggawa ng sarili kong content. I know suntok sa buwan na makilala ka sa YouTube. But the thing is, yung passion mo sa ginagawa mo. Kasi para sa akin, art na rin tong ginagawa ko. Kasi ako na yung nagiging content creator, ako na yung nagde-direct,
hanggang sa pagtanda mo is na wala kang kumbaga wala kang karamay sa tabi mo, wala kang nasasabihan. Iba pa rin kasi yung iba pa rin yung nandyan yung magulang mo, nasasabihan mo ng mga problema mo. Lumaki po kasi ako ng ganun, na lahat ng suliranin sa akin na dinanas ko, lahat ng pangungutya, panlalait, lahat po ng klase ng discrimination, sinalo ko po lahat yan. By myself. So, magpasa hanggang ngayon, siyempre hindi naman hindi naman tumitigil. Actually, the more na nagkakaedad ka nga, the more na nagkakaroon pa ng mas matinding suliranin dahil lumalaki ang pamilya na binuo mo. Lumalaki ang mundo na ginagalawan mo. Because kailangan mong suungin ang lahat, kailangan mong sisirin ang lahat kahit gaano pa yung kalalim. Kaya marami akong gusto pang matutunan, marami pa akong gustong malaman kung ano ba ang tunay na buhay, kung gaano pa kasaya ang buhay na meron tayo. Siguro bata pa naman ako, marami pa akong journey na tatahakin. At gusto ko sa paglabas ko sa toxicity content, gusto ko is maging maaliwalas. Actually, sa lahat ng nakilala ko, kay Ballpoint ko lang narinig yung ganong terms. Sa kanya ko lang narinig yung naalala ko pa nga na sabi niya sa akin sa Timbirador, Lods, huwag ka nang bumalik ng ibang bansa. Iano mo na lang, isubsob mo na lang yung sarili mo sa pagbabloging. Andito naman ako. Dito naman kami ng Timbirador. Isang pamilya na tayo rito. Di ba? Ang sarap sa pakiramdam. Ang sarap sa feeling na marinig mo yung ganong salita. Even though dito lang kayo sa YouTube nagkakilala, pero naririnig mo yung mga ganong encouragement na galing sa isang tao. Kaya isa rin talaga si Ballpoint Man, kahit na alam niyang YouTuber na ako before, pero sabi nga niya sa akin na ang YouTube sugal, isugal mo na Lods kung ano man ang mo. Ang paghahatol kasi ng mga audience talaga, totoo naman, is nakadepende yun kung paano mo dadalhin at ng mga taong nakapaligid sa'yo. Marami rin talagang hindi maniniwala sa'yo. Marami rin na even mga kakilala mo na, even mga nakadikitan mo na, even mga kasama mo na, meron pa rin talaga mga tao na meron pa rin talaga na hindi naniniwala sa
kung anong journey na tahakin namin, nakasuporta kayo. That's why I want to say thank you, especially dun sa mga bago kong kaibigan dito sa Mamix World, mga bagong audience sa Mamix World, mga fans, mga naging tita, naging nanay-nanayan. Maraming salamat po sa pag-encourage sa akin. Maraming salamat din po sa mga pagpapalakas ng loob na binibigay nyo sa akin, especially dun sa mga nakakaintindi ng sitwasyon ko, no, sa aking gustong tahakin. Ako po, lubos po ako nagpapasalamat. Talagang nandiyan kayo at naniniwala sa akin. So before I leave po yung pagkatao ko behind this YouTube, yun na po ang ipapakita ko sa YouTube world. Yan. Kaya po, good luck sa atin lahat, and of course, good luck sa akin sa pagpasok sa panibagong yugto, sa panibagong mga content na gagawin ko. Sana po maibigan nyo, mag-enjoy kayo, and once again, ako po muli, si Pikwa. Maraming salamat po.